Ipagpapatuloy ng Senate Minority Bloc ang pagdedebate at pagkwestiyon sa panukalang remote participation at voting sa mga pagdinig sa Senado. Posible din nilang dalhin nila ang issue sa Korte Suprema. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson na isang unforced error ang pag-asama ng mga sigalot sa ibang bansa sa ilalim ng force majeure para bigyan katwiran ang remote participation at voting sa mga pagdinig ng Senado. Tinutukoy ni Lacson ang isang social media post ni Senador Robin Padilla na nagtanong kung maaari bang maituring na force majeure ang digmaan sa Middle East at ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Lacson, malinaw sa rules of the Senate na tanging sa mga sitwasyong may force majeure o national emergency, pinapayagan ng virtual participation ng mga senador. Samantala, iginit ng minority bloc na pagpapatuloy nila ang pagdedebate at pagtatanong sa mga panukala ng majority bloc at posible rin umano nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema. Ayon kay Lacson, saklaw ng Section 24 ng Rules of the Senate ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na mga usaping inirefer sa mga komite ay dapat talakayin, pagpasyahan at gawa ng ulat ng nasabing komite. Binigyan din niya na nai-refer na ang motion sa Committee on Rules na hindi pa anya nabubuo dahil wala pa itong chairman at mga miyembro matapos ang pagbabago ng liderato noong May 11. Dagdag pa ni Lacson, hindi maaring gamitin ang Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil nai-refer ng motion sa Committee on Rules. Sinabi rin ni Lacson na maaaring makialam ang Korte Suprema kapag may grave abuse of discretion. Hindi rin anya sinasantabi ng minority ang posibilidad ng panibagong walkout sa sesyon kung kakailanganin. Samantala, naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na premeditated o planado ang naging walkout ng ilang senador para makaiwas sa debate sa plenaryo. Para kay Marcoleta, ang pag-iwas sa debate ay pagtalikod sa mandato ng taong bayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.